kaupak, naniniwala ba kayo na ang gagawin rally ng Iglesia ni Cristo sa darating na Lunes ngayon, mga kaupak, na ito ay para sa taong bayan or proteksyon nila para sa pansarili nilang interes? Alam mo, kaupak, naglabas ang palasyo ng Malacanang ng isang memorandum na kung saan, nako, ang mga government at mga public school ay suspindido ang klase. Dahil nga sa darating ngayon mismo, araw ng Lunes, yung tinatawag nila na National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Totoo kaya ito na peace rally? O nambobola lang sila? Meron talaga silang peace rally daw, mga kaupak, ang gagawin na Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mga kaupak, sa iba't ibang social media nung mga nakaraang linggo, last week, ang dami-dami doon, mga DDS, the vlogger, na kung ano-ano mga pagmamalinis na laban sa kasalukuyang administration, na kung saan ang mga balita nila, napakarami mga hindi totoo. Tulad ng mga pinapalabas nila na mga created na video na hindi naman dito nangyari, na kung saan ganyan na daw ang mga tao na sumusuporta kay Sara, pero which is hindi totoo. Kumbaga, inano lang nila, inilit lang nila, at saka marami nagsabi na magsasanib na ang mga relihiyon. Sinama nila ang Iglesia ni Cristo. Pero feeling ko, mga kapag Iglesia lang ni Cristo yun. Magsasanib na daw ang mga Iglesia ni Cristo at iba't ibang mga relihiyon. Ang sinasabi pala, halos lahat na relihiyon para suportahan o wag na ituloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo, mga pak, napakamalisyoso, kasi ako, katulad ng nasabi ko na rin sa aking mga nakaraang vlog, na ako, mga kaupak, to be honest, umatin ako sa mga pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Yung tinatawag nila, may doktrina yon. Dinudoktrina ako, mga kaupak. So, kaya lang, hindi ako umabot sa punto na ako'y, nabautismuhan o nabinyagan sa Katoliko. Kumbaga sa Katoliko, binyag sa bautismo, dahil ako ay hindi pinayagan ng aking partner o asawa ko dati. So ngayon, mga kaupak, may alam ako kahit papano, kasi dyan sa Iglesia ni Cristo, itinuturo nila kung ano yung nasa Bible, itinuturo nila kung ano yung katotohanan. Tama. Lahat na religion, ganyan ang tinuturo. Lahat, depende lang yan kung paano mo i-interpret o yung Bible, So, ang Iglesia ni Cristo, lagi nilang sinasabi, saka sa lugar nila, sa kanilang pamumuno, sa religion ng Iglesia ni Cristo, bawal mag-rally. Kung meron mga bagay na hindi nagkakaintindihan, ito ay dinadaan sa usapan. Kumbaga, inaayos, maghaharap. Katulad ng isang politiko, kapag ikaw ay humihingi ng basbas ng Iglesia ni Cristo, at dahil ikaw ay kandidato, ikaw ay pupunta sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi ka magsasalita, hindi ka magrarally na kailangan, ako ang congressman, ako ang senador. Kailangan, iboto niyo ako kung hindi. Di ba? Lahat na dyan, hindi ko na mapayagan yung mga activity ng Iglesia ni Cristo. Hindi ganoon. So, ang isang politiko, kapag ikaw ay humihingi ng basbas ng Iglesia ni Cristo, ay ito hindi dinadaan sa rally, Ito ay dinadaan sa pakikiusap. O kaya pupunta doon, nagkukusang, nagpapakababal loob para ito ay iboto ng mga miyembro ng mga Iglesia ni Cristo.
Kaya sa kanila, mga kaupak, sa Iglesia ni Cristo, kung ikaw ay mag-asawa or magkaibigan o magkapatid, bawal doon magkaroon ng kaso nga sa labas ng Iglesia ni Cristo. Kailangan, kung meron hindi kayo pagkakaintindihan, halimbawa kung may kapatid ako or may asawa ako or meron ako kaibigan na parehas kami ay kapatid, hindi kami pwede magdimandahan sa labas ng Iglesia ni Cristo. Kami ay paghaharapin doon sa kung sino yung namumuno sa lokal namin, at kung hindi kami maayos, merong mas mataas kami na pupuntahan, kasi bawal sa Iglesia ni Cristo pinag-uusapan. At itinuturo yan sa kanila na bawal mag-rally sa kanila. Pero mga kaupak, ano ang nangyari? Bakit ngayon sila na ang mangunguna sa tinawag nila na peace, a national peace rally ngayon Lunes dyan sa Maynila, na kung saan ang palasyo ng Malacanang ay sinuspindi ang mga government office, public school na kumbaga yung maapektuhan sa gagawin nilang peace rally. Peace ba yun? Kasi kung peace yun, mga kaupak, hindi ko dapat nagrarally. Dapat pinatawag o nag-usap ang dalawang, sa palagay ng Iglesia ni Cristo, hindi sila kakasunduan. Kung pinag-usap na lang, sumulat na lang ang pamunaan ng Iglesia kay Pangulong Marcos or kung sino man na pag-usapan kung ano man yung lumalala na pagitan ng dalawang matataas na opisyal, dahil ito hindi nakakaganda sa ating bansa, lalo lang naghihirap. Pero anong ginawa nila? Magrarally sila. At tinawag nila ito peace. Pero hindi yan totoo, mga kaupak. Kasi ang peace, hindi dapat nagrarally. Ang peace, walang naaapektuhan na mga tao. Katulad yan, kung ikaw ay taga Maynila ka at meron kang mga pupuntahan dyan sa lugar na yan na kung saan doon gaganapin ang National Budol Rally. Budol Peace Rally daw. Naku, mga kaupak, hindi ka makakapunta dahil sa ginawa nilang activity. Kung ako sa Iglesia ni Cristo, sinulatan na lang niya ang concern sa office ng Vice President, office ng Presidente, office ng Speaker, para pag-usapan at umupo sa isang misa kung ano yung pagkakaintindihan at ipaliwanag ang mga bagay na consequence na maaari lalo lang nagpapalala sa ating bansa or lalo na nagpapahirap sa ating mga mamamayan. Dapat ganun. Hindi yung ipapakita nyo na marami kayo, di ba? Yung mga member ninyo, hihikayatin nyo. Ako, alam ko yun. Huwag nyo ako inaano, pupunta kayo doon. Nasabihin, may pamamahayag, may kung ano-ano. Tapos, aabalahin nyo ang mga membro ninyo na naghahanap buhay. Para lang umatin. Kung ako sa inyo, kung totoo, Iglesia ni Cristo na para talaga ito sa bayan, yung mga leader ninyo, yung pinakamatataas na opisyal, yun ang mag-rally. Huwag nyo na hikayatin yung mga pobre ninyong mga miyembro nga naghahanap buhay. Kayo, ginagamit nyo lang yung mga miyembro nyo sa totoo lang. Naku, parang gusto ko magsabi ng totoo. Kasi alam mo, nakakainit yung nagsasalita sila, sinasabi nila peace rally, pero aabalahin nila yung mga tao dyan sa Maynila. Kaya nga ang Maynila at Pasay ay nag-declare na kung saan walang pasok ang pampublikong eskwelahan at saka mga government office dahil sa gagawin nilang rally. O di ba? Pati kami na taga Maynila, aabalahin pa ninyo. Wala naman kami kinalaman sa mga personal ninyong adikain. At saka mga kaupak, kung mas maganda kung pinag-usap na lang ng pamunuan ng INC ang matataas na opisyal natin, dahil kayo din naman ang naghikayat kay Pangulong Marcos at Sara Duterte noong panahon ng eleksyon. Kayo ang humikayat sa maraming Iglesia ni Cristo membro at iba pang mga tao, mga Pilipino, na si Sara at si Bongbong ang iboto bilang Pangulo at pangalawang Pangulo. Ngayon, ang inindorsyo ng Iglesia ni Cristo ay palpak. Di ba? O ngayon, nasaan tayo ngayon? Ngayon, ipapakita nyo. Ngayon, para maganda pakinggan,
sasabihin ninyo peace rally. Ang totoo, ipapakita nyo yung impluensya ninyo para hindi kayo magmukhang inutil nung panahon ng Marcos Sr. na kung saan ang Katoliko ang gumawa ng paraan para mapababa sa pwesto. Kasi nga mga kaupak, nung panahon ni Marcos Sr. kung saan ang iglesia rin ay ang sinusuportahan rin ng iglesia ni Cristo, ang Marcos Sr. nung hindi ko alam yung masyado, medyo na ako nun. Actually, sinilang na ako nun pero wala pa akong alam sa politika. Pero alam nyo mga kaupak ngayon, dahil nung mga time na yon, talaga ang mga Katoliko ang talagang nagpababa sa mapang-abuso na pamamalakad ng mga Marcos Sr. Pero ito ngayon mga kaupak, gusto ata ng iglesia ni Cristo bumawi. Kasi alam nyo mga kaupak, ang pinag-uusapan kasi dito, itong impeachment ni Sara Duterte na kung saan tatalakayin ngayon, tinatalakay, ngayon Lunes, isasabayan nila ng kanilang rally dahil ayaw daw nila ng mahati-hati pa ang mamamayang Pilipino. Mas marami daw kailangan na dapat asikasuhin or lalo lang daw ma-divided at malulugmok sa kahirapan ang ating bansa. May punto naman ang Iglesia ni Cristo. Pero, bakit di ba ang impeachment siya yung tamang proseso ng batas sa mga tao, sa mga opisyal ng gobyerno na hindi basta-basta makakasuhan dahil sila ay nasa mataas na posisyon? Hindi ba ang impeachment ang paraan para madisiplina ang mga matataas na opisyal natin na mapang-abuso sa kanyang kapangyarihan? Bakit ayaw nyo lumabas? Hindi naman kaagad si Sara patatalsikin. Siyempre, lilitisin pa yan. Bakit ang mga iglesia ni Cristo, bakit nga pala ayaw ninyo lumabas ang katotohanan? Ako sa totoo lang, hindi ako naniniwala na lahat ng iglesia ni Cristo ganyan ang damdamin. Baka ang mga opisyal lang nila dyan. Kasi sila, malamang meron sila pinoproteksyonan din. Kasi itinuturo nila puro katotohanan, di ba sa Bible, doon sila nagbibase. Pero bakit ang impeachment, ito yung only way para malaman kung ano ang katotohanan sa pinagagawa ng matataas natin na opisyal ng gobyerno, kung tama ba ang paggastos o tama ba ang ginagawa ng isang opisyal ng gobyerno na kung saan ang confidential fund ay ginamit ng napakabilis na panahon, Baka gusto nyo balikan pa natin yan, lalo tayo tumagal. So ngayon mga kaupak, hindi ako naniniwala na peace yan, Kasi ang dami ninyo inabala. Kung gusto nyo mag-rally, mga iglesia ni Cristo, doon na lang kayo sa Davao. Total, taga doon naman ang mga Duterte. O kaya doon kayo sa Commonwealth. Huwag nyo na kami abalahin sa Maynila. Ngayon mga kaupak, abangan natin kung ano ba ang magiging aksyon nila. Kasi itong aksyon ng Iglesia ni Cristo, sila mismo ang sumira sa kanilang itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, kung saan sinasabi nila sa mga membro, ang Iglesia ni Cristo ay hindi dinadaan sa wilga o dimandahan, dinadaan sa magandang usapan. Hindi tayo nagrarally. Diba? Kaya nga meron isang mall na gusto mga Iglesia ni Cristo. Kasi yung mall na yun, iniisip nila, kung meron sila ginawa na hindi maganda, ang Iglesia ni Cristo hindi nagrarally. Kaya kinukuha nila, kapag ikaw Iglesia ni Cristo, mabilis ka. Makakapasok sa isang kumpanya na kung saan paniniwala nila ang Iglesia ni Cristo ay hindi nagrarally. Pero ngayon, yung batas nila, sila rin ang sumira. So, mga kaupak, alam na natin kung sino ang may tinatago. Kaya wag na natin iboto yan, yung mga ganyan. Kasi naniniwala ako sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo nung ako sumali sa mga doktrina nila. Sinasabi nila yung katotohanan ilabas. Kung meron di pagkakaintindihan, daanin sa diplomasya. Pero ngayon ang nangyari, nagrarally na sila.
Naku mga kaupang, abangan ninyo ang part 2 ko. Panunuorin ko lang kung ano ang linis ngayon nga nangyayari dito sa tinatawag nila National Peace Rally. Para sa akin, hindi yun hindi yung peace. Kasi kung peace, wala kang inaabala, umuupo kayo sa isang misa at pinag-uusapan. Yun ang peace. Pero kung magrarally ka at marami kang inaabala, lahat government offices at saka public school ay sinuspinde, peace ba yun? Hindi. Kasi may inabala ka. So mga abangan ninyo ang part 2 niyan. Hanggang sa muli. Bye!